So, may mga nakakahalata na talaga kay Jam Magno. Hindi po Jam Magkano, Jam Magno. Alisin niyo yung K at saka letter A. Hindi Jam Magkano. Wala yung syllable na ka. Magno. Hindi Magkano. Jam Magno. 2 syllables. Magno. Oh, Magno ba Jam? Ha? Magno ba Jam? Charot. Hindi rin Jam Maligno ha. Hindi Jam Maligno. Wala yung league. Walang league. Pero parang League of Extraordinary Expenses Gentlemen ang mga ganap-ganap na yun, no? Excuse me. So, maraming nakakahalata kay Jam Magno. Talagang paiba-iba siya ng kulay. Well, aminado naman siya na dilaw siya dati. Yan nga po yung proof. Ito yung pinangako ko kagabi na gusto ko mahanap na picture niya with my BFF Lenlen. Miss ko na si BFF Lenlen. Ang bait niya ngayon eh. Hoy, BFF Lenlen, matanong lang kita, bakit tahimik ka ngayon? Duwag ka ba, BFF Lenlen? Kung balahurain mo dati si Kuting ng Norte, ganun-ganun na lang. Kaya gigil na gigil sa'yo ang mga loyalista, pati mga DDS, pati si Tati Digong binabalahura din ng BFF Lenlen ko eh. No, ni Lenny Lugs. Magagalit na naman yung mga pinklawan dyan. Ay, magagawa, no? Miski si BFF Lenlen ko, okay sa kanyang tawagin siyang Lenny Lugaw. Nagpapalugaw naman talaga siya. In fact, one time nagpalugaw si Lenlen sa isang lugar na napuntahan ko, mga atit kuya, bakit tayo tumawid kay Jam. Nagpalugaw ang aking BFF Lenlen, yung lugaw niya kulay pink. Sabi ko, Diyos ko po, may food coloring. Ano yan? Anong lugaw ba yan? Yung lugaw na may itlog, so malamang lugaw na maalat, right? Ano ba, yung parang arroz caldo ang dating, right? Pero walang paan ng manok or whatever. Basta ano lang, lugaw with egg. Di ba may ganon, lugaw with egg? Kapag lugaw with egg, maalat-alat yun, tama mga adik, kasi may mga spring onions yun eh, di ba? Nag-crave tuloy ako sa lugaw with egg. Di ba may spring onion yun, tapos may mga tostadong bawang thingy-thingy pa nga, sarap-sarap. Oh, tapos yun may egg, di ba? So maalat yun. Ay yung palugaw ni Lenlen sa pinuntahan kong lugar, kulay pink. So malamang food coloring. Ang matamis yun. Siyempre mas preferred ng mga tao dun sa pinuntahan kong lugar yung maalat na lugaw kasi malamig yung lugar na yun eh. Kulay pink. So sabi nila strawberry lugaw daw. I define strawberry lugaw, fine, whatever. Hindi ako kumain. Alam niyo yung palugaw ni Lenlen nung panahon ng kampanyahan, walang pumipila. Kasi nga ang nasa isip ng mga tao, lugaw. Hindi naman kami nagki-crave dyan. Kung lomi pa yan or batchoy yan, baka mag-crave kami. Parang gano'n na. So, lugaw, very payak na pagkain. Tapos sa mentalidad ng ibang Pinoy, saka na tayo maglugaw kung talagang mahal na ang kilo ng bigas, mahal na ang bigas at kailangan nating paramihin, 'di ba? Para ma-extend mo yung 1 kilo, ilugaw mo, 'di ba? Kaysa isaing mo ng tuyo, di kakaunti, ilugaw mo. Tsaka syempre yung iba, sabi nila, nagpapalugaw lang daw kapag may sakit, tama ba? Or naglulugaw lang daw para may sakit. Kaya ako, kahit anytime pwede ako maglugaw pampainit ng tiyan, lalo ngayon malamig ang panahon, di ba? So, yeah, aminado naman si Jam Magno na siya ay makalenlen dati, and then eventually naging Tatay Digong. So, dahil nga makatatay Digong siya, supporter siya ni VP Sara. Tapos ngayon may hidwaan, 'di ba? Kahit naman hindi aminin ng dalawa, VP Sara and Martin Tamba, may hidwaan sila. Or at least kung hindi naman nakikipag-away si VP Sara, walang ginagawang move si VP Sara para durugin ang Tamba, 'di ba? Pero yung Tamba, kung ano-ano nang ginagawa, inaatake na rin ng Ensaymada Vloggers si VP Sara. Samantalang nung magkakasama kami dati nung mga Ensaymada Vloggers na yan, bago ako nag-quit sa kanila, bago ako umalis sa grupo ng mga Malacanang Vloggers, ay hindi naman sila anti-Sara. Aba ngayon, anti-Sara na. So may kumpas baga ito ni Butod at saka ni Tamba, kaya isang hulog ng coin, sabay-sabay silang kakanta or magpapatugtog. Iisa ang tugtog ng mga jokebox vlogger, sabi.
Oh, si Jam Maligno, supporter ni VP Sara, gusto niyo makakita ng mga pictures? Eto po, ni-ready ko. Ngayon naman ay si si Jam Magno ay makatamba na. O eto ang iba't ibang kulay ni Jam no. O ayan. Ajibang. Binoto niya si BFF Lenlen, sinuportahan niya noon. So, umami naman siya, no? During PRRD, ayan, may picture din siya with PRRD, naging supporter ni Tatay Digong, winawarla niya yung Makabayan Black, si Lenlen, winarla niya, dati niyang sinusuportahan, di ba? So, akala natin, si Jam Magno ay magaling, hindi magaling, kundi may integrity, di ba? Nasa tama yung kanyang moral compass, para siya sa kabutihan, para siya sa tama. Kasi nga tinalikuran niya si Lenlen, dahil nga si Lenlen walang ginawa kundi atakihin si Tatay Digong for the whole 6 years, 'di ba, ng kanilang term. O ayan. So winarla, hindi niya masyadong winarla si Lenlen, hindi ako sure eh. Winawarla din niya si Lenlen pero hindi malala. Yan mga yung ABS-CBN inaatake din ni Jam Magno. Basta lahat na umaaway kay Tatay Digong inaatake ni Jam, so sumika talaga si Jam during PRRD. And dahil nga po anak ni PRRD si VP Sara, ayan nung kampanyahan or kung kailan man itong time na to. Oo, yung t-shirt kasi ni VP Sara parang sa kampanyahan to eh. O si Jam Magno, yan, suportado niya si VP Sara. And then naging supporter na siya ni Tamba. Ayun, may picture siya na siya ay naka-red Filipiniana. Yan yung time ng itong huling inauguration yata ni Kuting, dahil invited si Jam sa House of Representatives kung saan ginanap yung SONA ni Kuting, kung saan sinabi ni Kuting na bilang na ang araw ng mga smugglers. Talaga ba? O, ilang araw na, ha? Ha? Baka magpasko, wala ka pang naipakulong, baka matapos ang taon to, wala ka pang napapakulong Kuting na smugglers, ha? Ano ibig sabihin nun? Okay. So ayan, ang iba't ibang kulay ni Jam Magno. May dilaw, may pula, naging green pa kahit nakapula siya dito. And then ngayon, pulawan na si Jam. Hindi ko nga alam, baka pro makakaliwa na rin. Eto nga, binabanat-banata ni Miss Sas. Oh, how ironic, Jam Magno versus Jam Magno. Pakinggan natin yung video ng saglitan. Na-play ko na yung video kahapon, pero may part dito na hindi pa na-play, no? Another post to ni Sas eh. Ang Makabayan Black, ang number one mga beshi web ng totoong human rights violators ng Pilipinas. I was there in Balayan, Batangas. Human rights violator pala ang Makabayan Black eh. And the rest of their ilk of the Makabayan Black. Parang nagiging corny na siya, no? With me. Because I was there. Fake laugh. House Speaker Martin Romualdez to my left. So I do hope the Makabayan Bloc does not go back into Congress. Sana walang niisa sa kanila at mga party list nilang manalo. I was there in Balayan, Batangas when Franz Castro, Raul Manuel, and the rest of their ilk of the Makabayan Bloc sat with me. Fake laugh, no? Fake laugh. House Speaker Martin Romualdez to my left. Do you really think hindi naman nakikita ang ginagawa ninyo, Makabayan Bloc? For House Speaker Martin Romualdez, I chewed and I swallowed. Why? Because I realized that this was what unity was all about. How ironic. Ganun daw palang unity. Jam Magno, excuse me. May I just explain it to you? Let me educate you, Jam Magno. Tara. Hold on. My stroke of miracle. Shut the front door, Jam Magno. Shut the front door. Okay. Sabi niya, ang unity team daw ay ganito. Si Tamba nakipag-usap sa makakaliwa para hindi na atakihin ang gobyerno. Nandun siya in Balayan, Batangas. Hindi yan Balayan, Jam. Balayan. Hindi Balayan. Walang stress sa huling syllable. Balayan. Ganun yun. Anyway, so much for that. Hindi ka kasi taga Batangas. Hindi mo alam. Bisaya, hindi ka. Oh yeah, Bisaya siya, no? Taga Mindanao. Bisaya ang kanyang dialect. Anyway. So,
nakipag-usap daw, pwede naman daw pala yun na makipag-usap kaysa atakihin ang gobyerno. So, nandun naman daw si Speaker Martin. She chewed and swallowed. Alangan, lechong balayan ang inunguya mo, unless may iba ka pang iniswallow. Baka may iba pa siyang nilunok, no? So, siguro nilunok daw niya yung pride niya kasi this is what unity is all about. Jam Magno, you cannot unite good and evil. 'Di ba? Well, yeah, hindi mo pwedeng pagsamahin, parang langis at tubig alone. Hindi mo pagko-combine ang langis at tubig unless lagyan mo ng sabon. May iba kang ilalagay na agent or 'di ba? Chemical or whatever para mag-combine ang hindi maipag-combine. Para yang araw at gabi. Dilim at liwanag. 'Di ba? Hindi pwedeng mag-coexist. Good and evil hindi pwede. Hangga't may evil sa society, walang harmony, walang peace, Jam Magno. Kasi magkaiba ang motibo ng dalawa. Ang mabubuti gusto umasenso ang Pilipinas. Ang masasama gustong agawin ang gobyerno. Mag-ingat ka, PBBM. Ang mga nakapalibot sa iyo'y alam mo na. 'Di ba? Too bad. Para kasi ang pangulo ngayon si Butod o kaya ang pinakamaingay ngayon si Romualdez, 'di ba? Parang siya yung presidente ngayon lahat. Siya yung bida lagi. Siya yung nakikita sa news, siya yung laging may statement. Si Kuting parang tulog sa pansitan. Hindi pwede mag-coexist, Jam. Ang good and evil is as old as time. Hindi pa tayo pinapanganak, baka wala pa nga ang langit at lupa, may masama na at may mabuti, may kasamaan at kabuti. Hindi pwedeng i-unite, Jam. Huwag mong ipilit. Hindi gusto ng taong bayan na may mga makakaliwa sa paligid natin. Kasi ano ang dala ng mga yan? Pananaraydor, pananabotahe, pangre-recruit. You think papayag ako na halimbawa sa bahay namin or kahit sa compound namin, papayag kaya ang aming kamag-anakan na may titirang NPA, Jam Magno? No. Hindi kami papayag. Or may bumarkadang makakaliwa sa magpipinsan, sa kamag-anakan namin may babarkadang makakaliwa. No. Tell me who your friends are and I will tell you my friends. Ganon yun. Hindi pwedeng ma-infiltrate ang mabubuting tao ng masasama. Dahil for sure, lalasunin yan ang mabubuting tao. Para yung kaing ng kamatis, Jam Magno, hindi mo pwedeng i-unite ang bulok na kamatis sa hinog na kamatis or kahit sariwang or hilaw na kamatis. Hindi pwedeng i-unite mo yan. Hindi mo pwedeng pagsamahin. Madadamay ang mga matitino at sariwang kamatis sa kabulukan ng ibang kamatis. Ikaw makipag-unite ka. Mukhang lason na lason ka na eh. Wala na. I don't know. Ano kaya ang, 'di ba? Ano kaya ang kapalit para si Jam Magno ay magpalit-palit ng iba't ibang kulay? Or maybe ganyan na yung kulay niya right from the start. Dilaw na talaga siya or pink na talaga siya. Kasi kung matalino siya, bakit siya tuwan-tuwa? Well, sorry sa mga pinklawan, di ba? Pero yung mga choices kasi nung mga time na yun, may mas magagaling. Di ba, tumakbo yata nun si Trillanes. Si Lenlen kasi nun, hindi naman kilala. Si BBM tumakbo nun. Si Cayetano tumakbo, running mate ni PRRD. Maraming ibang vice presidentiables nung time na yun na at least kahit papano, maganda yung track record. Si BFF Lenlen ko bagong nabiyuda nabiyuda. Ulirang may bahay laang si Lenlen. Well, kongresista sa lugar nila yata. Pero may iba pang mga may caliber na vice presidentiables in 2016. Pero si Jam mukhang, porke babae? Ganun ba yon? Nag-iisa yatang babae nun si Lenlen tumakbo. Porke babae, Jam? Bakit? Lahat ng babae matino? We have, 'di ba? Kung sino-sino mga babae sa kasaysayan na naging kasiraan naman ng
mga empire. Merong kababaihan na parang nangangagat sa TikTok, maldita. Akala namin maldita lang sa kalaban, ay talaga palang maldita na. Sino ang tinutukoy ko? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.